Bakit daw yung mga professional na kagaya namin, mga abogado, may mga doktor, mga accountant, ay hindi pumapanig dito sa posisyon ng dilawan? Ang expectation ng marami kapag ikaw ay nasa upper middle or medyo mas mataas na antas ng katatayuan sa buhay, dapat automatic ikaw ay kumakampi sa posisyon ng dilaw. Pag hindi ka nga kumampi sa nila, iba ika-cancel ka kaagad nila. At yung cancel culture nito, ang kasalukuyang umiiral na sistema. Kaya kahit yung mga artista na masuspetsahan lang na sila ay kumakampi sa mga Duterte, kinakancel agad. Pero ano ang dahilan? Bakit hindi namin magawang kumampi sa posisyon na ito ng dilaw at ng pink sa kasalukuyan? One word, Marcos. Ito si Atty. Mike Barario, pag-usapan natin yan. Alam niyo sa kasaysayan ng 1972, pagkatapos o bago pa man ideklara ang martial law, isa sa mga unang inaresto noon ng rehimen ni Marcos ay si Jose Jocno, si Senator Pepe Jocno. Kasama po si Senator Benigno Aquino, si Ninoy, kasama sina Serge Osmeña, Jaime Lopez, sila Don Chino Roses. Sila yung isa sa mga unang ikinulong noon. At kagaya na si Pepe Jocno, siya ay piniringan, sinakay sa helicopter kasama si Ninoy Aquino at dinala sila sa Laur, sa Nueva Ecija, at doon sila ay ikinulong in isolation. At para nila malaman kung buhay pa yung isa't isa, sila po ay kumakanta ng lupang hinirang ng paisa-isa para madinig nila kung yung boses ng isa ay nandun pa, ibig sabihin buhay pa siya. Ganun po kahirap yung pinagdaanan ng mga senador noong mga panahon na yon na lumalaban sa rehimen ni Marcos. Ano kaya ang isipin ni Pepe Jocno ngayon kung malaman niya na yung kanyang anak na si Chel Jocno, na supposedly ay human rights lawyer, ay isa ngayon sa mga sumusuporta at nagtatakip dito sa rehimen ni Ferdinand Marcos Jr. Paano kaya si Ninoy Aquino kung malaman niya na si Bam Aquino ay narito at sumusuporta rin kay Ferdinand Marcos? Itong mga ito ay kasama sa mga block of congressmen and senators who are now so afraid to criticize si Bongbong Marcos sa mga nakawang nagaganap sa ating bansa. Takot na takot silang itaas ang kanilang mga kamay at kanilang boses para magprotesta para dito. At inaasahan ninyo, kakampihan namin kayo. Paano kami kakampi sa inyo? Kasama kayo ngayon sa mga nagtatakip sa pagnanakaw dito sa ating pamahalaan. Isang malaking kalokohan niya sinasabi niyo na this is for accountability, this is all about for the truth. That's total lie. Yan ay isang malaking kalokohan, isang malaking kasinungalingan sapagkat kitang-kita ng sambayan ng Pilipino kung paano yung pinagtatakpan ang katotohanan. Even these impeachment proceedings ngayon, ito ay isang malaking pagtatakip at paglilihis ng atensyon ng mga mamamayan palayo sa usapin ng pagnanakaw sa flood control. At ngayon nga, nasunod-sunod na naman, lumalabas itong mga bagyo, papasok sa ating bansa, baha kung saan-saan ang aabutin natin. It will be a daily reminder para sa ating lahat ng katiwalian dito sa ating bansa. Yung pagnanakaw na yan, na wala kayong ginagawa. Tapos ang gusto nyo ay maniwala kami sa inyo. At sino man at lahat ng tao na sumusuporta sa posisyon ninyo na yan, kayo ang tunay na mga ipokrito. Hindi ninyo pinakikinggan ang tunay na kalalagayan ng sambayan ng Pilipino. Naghihirap ang bayan dahil sa nakawan. At pagkatapos naririyan kayo, pinagtatakpan ninyo yung mga totoong nagnakaw. Tapos sumisigaw kayo ng, kulong na yan, mga kurakot. Kasama naman pala kayo dun sa mga nangungurakot. Kaya pala hindi ninyo mabigyan ng pangalan kung sino itong mga nangungurakot na ito. Para sa amin, simple lang ang kaisipan ng mga iskumbro, ng mga tao, mga ordinaryong Pilipino. Para sa amin, alam nyo, pag sa pelikula, pag nagawa ng pelikula si Fernando Poe Jr., alam na namin kung sino yung mga kontrabida. Nakahanay sila dyan. Si Max Alvarado, Paquito Diaz, Romy Diaz, si Buhaya, sila Bamer Moran. Automatic may mga karakter na alam mo ay mga kontrabida. Sa lipunan natin ngayon, ganito ang nangyayari, ang sistema ng hatian. We have Sara Duterte on one side, and then sa kabilang side, naroroon si Marcos, ang mga congressman, si Romualdez, itong mga dilawan, mga pink na nagsama-sama, mga NPA, So parang
Parang inihanay ninyo sa tapat ng isang hero yung lahat ng anti-heroes. Para sa amin, hindi mahirap tignan. Umpisa pa lang ng pelikula. Alam na namin kung sinong bida. Alam namin kung sino ang mga kontrabida. At tignan nyo na lang kung sino sa mga ito ang kamukha nila Max Alvarado, nila Buaya, nila Bamer Moran, sina Paquito Diaz, Romy Diaz. Yan, doon malalaman nyo na agad kung sino yung mga totoong kontrabida. Pero bukod pa dyan, alam naman kasi ng taong bayan kung sino yung mga totoong nagsisipagnakaw. Kakampi nyo sila. Kaya kahit kailan, hindi kami kakampi sa inyo. Ito ay isang larawan lang ng kaipokrituhan. At titindig kami, mga ordinaryong Pilipino, mga iskumbro, dito pa rin kami sa panig ng katwiran. Kahit kailan hindi nyo kami magiging kakampi. Sapagkat patuloy kaming nagmamasid, nakikilaho, nag-aaral. Kasi alam namin lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.